ganito binibless ni Isaac si Jacob. Verse 28, may God give you of heaven's dew and of earth's riches, and abundance of grain and new wine. 29, may nations serve you, and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Ito yung binigay ng tatay Isaac kay Jacob. O kaya yung mga anak na umaalis sa tahanan na hindi magandang pakalis, na walang basbas or patnubay ng kanyang magulang, aalis pa yan sa bahay na parang lutang yun. Walang tamang direksyon. Bago mo pangasawa, yung bunsong anak ko, magtrabaho ko muna sa akin 7 years. Nainip pa si Jacob? Hindi! Kaya kayong mga manliligaw, kayong mainip? 1 month pa lang, inip pa kayo. Kung makasumbat kasi nililigawan, sobra kayo. Tagal mo namang sagutin ako. Wag ako. Sabi ni Jacob, ito na naman ang gusto ko. Hindi! Customary natin, kultura natin to. Kaya mga magulang, kung ano ang kultura nyo sa bahay, huwag ninyong ibaliwala. Panindigan yung kultura ninyo. Sabi, tumakas na naman si Jacob. Sinundan. Ito yung mga unreconciled na situation. Sa pamilya ni Jacob, ngayon sa kanyang magulang ng kanyang napangasawa, hindi sila reconcile. Napansin nyo mga kapatid, ang nangyayari ay bawang family relation. Unreconciled. Even the angel and the man of God ay hindi kayang gapiin si Jacob. Saan nakuha ni Jacob ang kanyang lakas? Doon sa basbas ng kanyang tatay at sa birthright. Hanggat ang tao may sinasandalan, alam niyang hindi niya kayang gapi ang sinumang tao sa kanya. Atibay ng sinasandalan ni Jacob, blessing ng magulang, birthright na nagmumula sa Diyos. So ang tanging paraan niya sa chapter 32 ay ang sumangguni sa Diyos. Hello? Wala siyang ibang gagawin kundi ang sumangguni sa Diyos. Ano mang lakas ang meron ng tao, ano mang klaseng weapon na ginagamit ng tao para magiging sandalan niya, darating pa rin sa punto, babalik pa rin sa Diyos. Bago nagkasalubong ang mga magkakapatid, meron mo ng encounter si Jacob sa Diyos. At dinaan ng Diyos sa panaginip at naging reality. Natulog kaya si Jacob dito na naginip at naging totoo. Bakit sahip ang tinilayan? At bakit pinalitan ang pangalan? Instead Jacob naging Israel. Bakit? Una, kung bakit dapat palitan ang pangalan, sapagkat ang pangalan niya ay merong kakaibang dala-dala. Deceiver eh. May kargang pangalan eh. Ngayon, ang pinalit sa kanya ay Israel. Ang ibig sabihin ng Israel ay nanaig ang Diyos. Nanaig ang Diyos. Ang Diyos ay nanaig. Yan ang ibig sabihin ng Israel. At sa pangalawang tanong kanina, bakit sahip? Bakit nito? Sapagkat kailangan na bigyan siya ng pakiramdam na napipilayan siya ng Diyos para hindi siya sumandal sa kanyang sariling lakas. Tayo mga kapatid, madalas po tayong sumasandal sa ating sariling lakas. Sariling karunungan, sariling diskarte. Wala ang Diyos doon. Lalo na pag alam natin
Binasbasan naman ako ng aking magulang. Binasbasan naman ako ng ninuman. May patnubay naman sa kanila. Pero kahit ano pang basbas nila, kapag ang Diyos ang gustong pumasok sa buhay mo, wala ka magawa doon. Amen? What is the lesson behind the story? The lesson, mga kapatid, behind the story is, first, bago pagpapalain ng Diyos ang tao, kailangan mo nang magkaroon ng reconciliation sa kanyang pamilya. Mga anak, hindi kayo papapalain ng Diyos sa unahan hanggat meron kayong masamang relasyon sa inyong magulang. Hindi kayo papapalain ng Diyos. Kahit ano gawin ninyo. Hanggat walang magandang reconciliation sa magulang. Jacob, hindi nakipag-reconcile kay Isaac. Pangalawa, hanggat hindi marunong makipag-reconcile ang magkakapatid, walang pagpapala mula sa Diyos. Pangatlong lesson, mga kapatid, behind the story. Kung gusto mong mangyayari sa iyo ang kalooban ng Lord, magkakaroon ka ng espiritu ng kapatawaran sa lahat ng iyong ginagawang hindi maganda. Pangapat, hanggat hindi mo sinangguni ang buhay mo sa Diyos, ibinigay sa Diyos ang buhay, hindi rin mag-intervene ang Diyos. Hindi mag-intervene ang Diyos. Kaya para ang tao pagpapalain ng Lord, para ang tao na ang kanyang blessing mula sa kanyang magulang, mula sa Diyos, ay magkaroon ng effectiveness sa buhay niya, kailangan nyo na magkaroon ng reconciliation. Mga anak, baka hindi maganda ang inyong relasyon sa inyong magulang. Balikan nyo ang magulang nyo. Kahit sino pa man sa atin dito. Pangalawa, hanggat meron tayong mga kapatid na hindi tayo nagkakaroon ng magandang relasyon, balikan niyo sila. Why? Bago kasi sila nagkapanagpo. Nagipagtagpo muna si Jacob sa Diyos. Here comes ang magandang resulta ng kanilang meet up ng puyo. Ang gusto lang pinapakita ng Lord dito, huwag kang maglagay ng kayabangan sa buhay mo para magkaroon ka ng reconciliation, magandang relasyon sa mga taong nagrabyado. Ang katigasan ng uno ay resulta ng kayabangan. For us to be effective in the kingdom of God, magkaroon muna tayo ng kapayapaan sa mga tao. Pero kapag matured na sa pag-iisip ang mga anak ng Lord, wala nang sumbatan. Just do what is right. Mga anak, magulang ninyo, ilang beses yung nasaktan ang kanilang damdamin, balikan ninyo sila. Habang buhay pa yan, balikan ninyo sila. Say sorry. Kahit hindi mo naalala kung ano ang pinaka-specific na ginawa mong masama, just say sorry. Amen. Ang mensahe ng Lord, kapatid, reconciliation mo na bago ang provision. Just have reconciliation and then provision flow. Amen. Mula pa man doon kay Adan, kay Noah, kay Isaac, kay Abraham, kay Moses, lahat ng story ng buhay nila meron kailangang i-reconcile. Ang kailangan i-reconcile ni Eva at Adan ay ang relasyon nila sa Diyos. Hindi nila sinunod ang salita ng Lord, sinunod nila ang salita ng serpent. Kailangan yung i-reconcile Eva at Adan. Ang kailangan naman na reconcile ni Noah ang kanyang anak. Kailangan niyang i-reconcile. Ang kailangan naman na reconcile ni Abraham ay ang kanyang asawa. Bakit? Pinagbigyan ni Abraham ang sinasabi ng kanyang asawa. Sipingin mo ang ating katulong para magkaanak tayo. Kailangan makipag-reconcile ni Abraham at saka ni Sarah sa Diyos. Nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos. Si Moses, anong kailangan niyang i-reconcile? Kailangan i-reconcile ni Moses ang kanyang commitment sa Diyos. Pagkagamitin niya si Moses, pero madalas tumatanggi si Moses. Kailangan niyang i-reconcile ang kanyang commitment sa Diyos. David, merong kailangan i-reconcile si David. Doon sa pagpatay niya, hindi niya siya mismo pumatay, pero sa kanyang kagagawan ay ang kanyang general na si Uriah
ang dahil sa kanyang sariling motibo upang makuha ang asawa ng ibang babae. Hindi ngayon na-reconcile. Here comes the man of God, Prophet Nathan. Prophet Nathan says, Hari, kung ikaw ang tatanungin kapag ganito ang kasalanan ng tao, ano ang gagawin mo? Sabi ni David, ang dapat sa ganong tao ay patayin. And Prophet Nathan says, ikaw ang tao na yan. Here comes David, have reconciliation to God. He dropped his knees before the Lord at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Lahat mga batid ng mga pillars and patriarchs natin sa Bible, merong dapat i-reconcile para lalo silang pagpapalain ng Lord. Ikaw anak ng Diyos, may dapat kang i-reconcile bilang ilang anak ng Panginoon. Your parents, your brother, your sister, kailangan magkaroon ng reconciliation. Huwag mong hayaan na manatili ang galit sa bawat isa. Huwag mong hayaan na yung sariling reasoning ang mananaig. Let the will of God. Let the will of God. I-check natin ang ating buhay. Baka mas lalo tayo nagmamayabang. Just humble yourself. Pray. Habang hindi mo pa siya nakausap, kita. Pray before the Lord. And ask God. Sabihin mo, Panginoon, patawad. Lord, patawad. Sabihin mo sa Panginoon. Ask God. Humingi ka ng direction. Humingi ka ng lakas ng loob sa Diyos. Baka kailangan mo rin sa mga asawa, baka kailangan mo rin ng reconciliation sa iyong asawa. Magulang, baka kailangan mo rin ng reconciliation sa iyong mga anak. Kasi wala dito anak mo eh. Ikaw nakakarinig sa mensahe ng Lord. Kung wala dito kapatid mo, makipag-reconcile ka. Lalo na kung pag meron kayo pinagtatalunan, hindi nakalulugod yan sa harapan ng Diyos. Let's all pray.